Hi guys, magandang tanghali po. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bitsayan. Haggard na haggard po tayo. Hindi pa tapos po tayong maglinis ng bahay. Pero nakapag-umpisa na po tayong maglinis. Ang oras po ngayon dito sa amin, ngayong araw is alas 11:30 na si Mama Wali naman po is nakarating na ng Hong Kong mga alas 8 pasado na sila Mama Pix naman at Roseanne saka mga bata biyahe pa sila sa karagatan. Nandun na po sila sa barko. Na yun, nakapagligpit na po tayo ng mga damit ng mga bata. Saka yan, nanananghalian na po sila. Yan. Kami na lang po yung nananghalian. Pansit canton at saka tuyo yung ulam namin. At saka si Papa Bits at Christian naman inaayos yung motor. Dahil nag-iba na po yung tunog ng tambutso. Nang dahil po sa yun po yung ginagawa na service dito. Na yun, marami tayong labahan. Nagkasabay po kami ni Adrian. So bali si Adrian lang muna yung pinapaglaba ko. Siguro ako mamamaya-maya na hapon. Ayan, ano po yung sikat ng araw. Napakatindi po. Bumabanda po dito sa loob ng bahay. Ayan, tahimik na po silang kumakain. Sila kami na lang po. Ano? Wala nang gana? Kasi wala nang kagawan? Ha? Yan, kinukumpuni pa nila yung motor ni Papa Bits. At yan po yung labahan natin. Hindi pa po lahat yan nandito sa labas. Ito kay ano po ito? Kay Dian. Siya lang muna yung pinapaglaba ko. Kasi medyo marami na din po yung labahan niya. Hindi po siya nakakapaglaba nung nandito pa yung mga bisita namin. Yan, sobrang init po, sobrang init. Lalong-lalo na yung nagbibiyahe ngayon papauwi ng Tacloban. Pag nandun na po sa gitna sila ng karagatan, sobrang init po. Yan, medyo nakaano na po tayo. Nakapag-ayos-ayos na din. Binalik na po sa dati yung mga gamit. Ayan. Tapos yung mga punda na naman dito, pinalitan natin. Yan, nag-ayos na si Sansan sa kwarto niya. At ito na po, maliwalas na po. Yan. Nakagmap na po tayo. At ito mga sunugin kasi yung mga ano ni Sansan dito gamit, inano na po niya, inilagay na sa mga lalagyan. Sira na po yung haversack na yan. Susunugin na lang natin para mabawas-bawasan yung mga gamit natin. Tapos ito po yung ano ni Papa Bits, pinaka toolbox. Andyan. Tapos yung gamit ni Pex nandito, tinabunan ko yung bag niya. Tapos ito labahan ko din. Mabigat po yan kasi yun po yung silbing banig nila Mama Pix dito. Nandito sila. Nahiga. Tapos ayan yung kwarto natin. Medyo umano na din. Nawala na po yung mga atik-atik. Yan. Tapos ito may naiwan pang damit si Dindin. At saka itutupiin ko pa. At ayan, pinaano ko na yung ano ko. Yung ginawang unan ni Piang. Tas ito iniwanan pa ako ni Roseanne ng pang-snack. Ayan.
Tas nagrereklamo na si Rosan dahil pasaway pa rin hanggang sa barko yung dalawa. At medyo nagpahinga muna tayo. Tas nag-snack muna tayo ng Skyflix. Tas inuman ng malamig na tubig. Sila lang muna yung kakain. Pag nakarelax po tayo, tapos na si Dian maglaba, tayo naman po yung maglalaba. Lahat po pinalitan. Yan po yung iniwan ni Rosan sa akin. Snack ko daw. Tinago ko lang kasi pag nakita ng dalawa agoy, ubos ka agad ito. Ayan, binuksan na natin. Medyo yung lasa niya maparat na matamis. Medyo matamis. Yung iniisip ko naman po ngayon na gagawin lang muna dahil hindi pa naman po tayo makapaglaba yung mga jealousy dahil hindi ko pa po napunasan. Dahil naabutan po tayo ng mga bisita natin. Hindi ko pa napunasan mamaya-maya ng hapon kasi yung araw is banda na doon. Mainit na. At saka yung nagluto pala ngayon ng ulam ng tanghalian, si Sansan. Tag-isa-isa po kami ngayon ng obligasyon. Pagdating ni Mama Walin ngayon sa Hong Kong, siguro trabaho din yun. Umpisa din po niya yung trabaho niya, yung routine. Yung bakasyon ni Mama Walin na tindis dito, parang pagod din po siya dahil naligo ng dagat, tas syempre nagpadasal. Mas lalong-lalong na po akong pagod. Tas yun, nag-birthday si Titing, nagpunta sila doon, hindi na pa ako sumama dahil hindi na kaya ng powers natin. Sila na lang po yung pinapunta ko, si Mama Pixas, si Mama Walin kasi uuwi naman. Si Rosan hindi naman po sumama. Dito lang man lang din siya. Sila po yung namasyal pagkagabi. Yun, sila Adrian. Na naglakad po sila nung inistorya ko nung unang vlog ko na umalis sila. Si Pinsoy talaga at saka si Dindin, mga pasaway na bata. Ayun. Chat sa akin si Rosan. Nagpapasaway pa rin. Hindi pa tinablan ng ng bunamin. Hindi pa natutulog. Kundi mauubos na po yung nila, baon daw dahil palaging gutom. Sabi ko hapon pa kayo dadating sa Tacloban. Siguro darating sila sa Tacloban mga alas 3 or alas 4 ng hapon. Sa terminal na po 'yun ng Tacloban. Mas madali po yung biyahe ng bus kaysa dito sumakay sa Danau, sa dry dock. At saka mas mabuti po yung bus dahil nakakaisa lang po sila bababa. Kasi pagdating dyan sa Pulang Bato, mga dalawa, pero diretso naman. Pagdating ng Pulang Bato, bababa, sasakay ng barko. Pagdating ng Palumpon, bababa ng barko, sasakay ng bus. Diretso na po yan sa Tacloban. Mas mabuti yung biyahe na nakabas ka kaysa mag-commute, mahirap, lalong-lalo na may mga bata na kasama. Si Papa Bits parang nababagot na inaayos yung motor niya kasi nag-iba po yung tunog ng tambutso. Hindi na turbo kasi
yun po yung gamit dito. Tapos kung sino-sino lang po yung gumagamit, hindi marunong hindi marunong yung gamit ba na parang rascal, hindi tinitingnan kung ano yung dinadaanan. Siguro ko yung tambutso ni Papa Bits parang nakasagi ng humps na yung ano ba, yung bato na basta ganun na medyo naputol yung yung tambutso. Tapos nagiba ng tunog. Yun, bagulbol si Papa Bits. Kasi pinapakain ko, sabi niya pag kumain daw siya, tatamarin na po siya daw pag nabusog. So ayun, pumasok lang muna ako dito sa sa kwarto. Kasi yung mukha ni Papa Bits natin hindi na drawing po. Hi guys, good morning. Part 2 po tayo guys sa vlog natin. Ayan, kababangon lang po natin po guys. Mag-alas 8 na kasi. Napagod po tayo kahapon sa kalilinis ng bahay, buong bahay. Na ngayon naman medyo makalat na naman kasi kagigising lang. Ayan, for today's video guys. Ayan, papaagas pa ng tubig. Tapos yung harapin po natin ngayong araw, yung labahan ko talaga. Hindi na kinaya ng powers ko. Puno na. Hindi kinaya ng powers ko kahapon. Talagang napagod po tayo. Si Rian naman po yung naglaba kahapon. So, tayo ngayon naman yung maglalaba. Dahil hindi na kinaya ng powers natin sa kalilinis ng buong bahay. At saka na anuhan ko din yung jealousy namin na linisan na mula pa na matapos magtrabaho hindi ko pa napunasan. Ayan, makintab na po siya kasi kahapon ng hapon tinirada ko yan. Ayan, puno na po yung namin dyan, tangke, at gagawin naman po ni Papa Bits at tatanggalin po yung hose, tapos magpapaagas kami dito sa likod. Aray, huhulos ak. Yan. Pagpaagas tayo dito sa likod. Kahit pagpaagas guys, sakripisyado. Dahil ayan, nakaano po dito yung hose namin, nakalambitin, nakailangan pang tanggalin para goy para makapagpaagas doon sa loob. Yan. Parang mahina yung agas kasi nagkasabay po doon kila Sir Regan. Gumagamit din po sila. Kaya medyo mahina po yung tubig. At yung gabi ko, ayan. Hindi kinaya yung init ng panahon. Nagyiyelo yung At ipapalusot natin po dito. Kuan ibangin barason. Hose. Yung mga nilabhan ni Dian kahapon, inilabas ko na lang para po maarawan kasi gagamit po tayo ng hanger. At saka mga tulog pa yung yung kasamahan ko. At tahimik na po yung bahay dahil wala na po yung mga taga-Tacloban, nagsiuwian na sila. At ayan po yung haharapin natin ngayong araw na hindi ko nagawa kahapon. Kasi, ayan po guys. Mabuti na lang po na bilhan po namin ng pisa itong washing machine. Kasi kung hindi po, yan, tingnan nyo. Isang katutak po na labahan yan.
Talagang masasabi ko na lang na salamat na lang po kay Mama Walin na nakauwi siya kahit mga ilang araw lang. At nabilib naman po ako kay Mama Walin dahil dumating po siya doon sa Hong Kong. Umalis po siya dito sa bahay. Alas 2 ng madaling araw. Tapos kasi alas 6 po yung flight niya papuntang Hong Kong. Tapos nag-chat po siya mga alas 8. So nandun na po siya sa Hong Kong. Nakaligo na siya, nakapaglaban na. Isamantala naman po ako dito, hindi pa nakakapag-umpisa ng mga trabahoin ko. Tapos nandun na po siya sa plaza, lumabas kasi walang internet doon sa loob ng bahay nila dahil yung mga amo nila hindi pa dumating, galing Japan. Pero sa araw din na yun kahapon, yun din po ang uwi. So nakapaglaban na siya, nakaligo, tapos nakapagsaing na daw siya. Sabi ko, mabuti ka pa dyan, nakapaglaban na ako, hindi pa ako nakapag-umpisan. Samantala naman sila Mama Pix at Rosan. Sa oras na yun, kasasakay lang po ng bus papuntang Tacloban. Kasi sabi ng driver ng bus sa sasakyan nila, dahil may contact naman po sila, maghintay sila sa labas mga 6:30. Ayun, dumating yung bus, 7:30 na, mainit na, nagpapasaway na po yung mga kasama. Si Pinsoy naman lang talaga yung si Pinsoy at saka si Dindin yung makukulit. Kaya palaging maingay. Kasi mga lalaki yun, hindi masaway-saway. Mapupuno na. Hindi masaway-saway. Kung puro lang babae, walang kaso. Kaya sabi ko nga pag-uwi nila kahapon, sabi ko, babalik Pinsoy at saka Dindin. At wala naman ding problema kung isa lang sa kanila. Halimbawa si Dindin at saka si Pinsoy, isa lang sa kanila dahil hindi nagpapasaway. Kasi iba naman po yung mga babae dahil meron mga isip-isip, lalo na si Piang at lalo na si Atistra dahil medyo dalaginding na. Hindi na po nakikisalamuha sa mga laro nila. At yung pasaway naman ni Mama Pix, si Patpat. Yung pasaway na kasama ni Rosan, si Pinsoy at saka si Dindin. Natatawa nga ako kahapon kasi chat si Rosan, nandun na sila sa bus, papunta na sila, undawin na po sila Palete or Tacloban. Ang sabi niya, naku, wala na kaming baon dahil yung kasamahan ko dito palaging tumtom, yung bibigas daw ni Dindin, tumtom. Sa mga pa lang yun, mga alauna. Sabi ko, malayo pa kayo dumating sa atin, mga alas 4 pa. Sabi Rosan, yun nga eh. Sabi ko, hindi pa yan natutulog, nagpakabunamin naman yan. Sus, sabi Rosan, mga abtik tuloy. Nung nandun sila sa barko, hinayaan na lang daw siya. Palagi ko nung naghahabulan, nag-aakyat sa mga upuan dahil kulang naman ng pasaheros, bus at saka barko. At dumating po sila sa Palumpon mga alas 11. Stranded po sila dahil nagkataon na high tide. Nakababa sila sa barko pero yung bus hindi makababa kasi high tide, tumas yung tubig. So bali naghintay pa sila ng mga higit 1 oras na nandun sila sa waiting area ng ticketing area. Napakainit po. Sobra. Pagod yun sa biyahe. Sabi nga ni Rosan, mga alas 7 pa lang matutulog na sila. So ako naman ngayon, ako po dito yung sa bahay, yung mga iniwan ng mga bisita natin dahil po ako ng punda, bedsheet at saka yung mga kumot na hindi ko naman na actually hindi pa yan nakaipon lahat. Yung maliliit lang muna yung uunahin ko. Saka na lang po yung mga malalaki. Hinay-hinay lang po. Hindi natin bibiglain. Hindi natin lalaban lahat. Yung kaya lang po. Ngayon, yung panahon naman po ngayon, medyo na po yung araw pero mahangin-hangin. May sabi-sabi na malapit na daw magtatag-ulan na naman dito.
Sabi ko naman okay na lang yung okay na lang yung magtag-ulan kasi para naman po magamit na po yung motor namin sa tubig dahil hindi nagagamit. Dahil natuyuan talaga. Marami din nagsasabi, siguro ang paggawa ng namin dito, deep well, nagkataon na medyo maulan pa, kaya paghukay nila, tumubig agad na kahit 20 feet ang lalim. 20 feet ang lalim daw. Pareho kila si Regan kasi si Regan naman po yung nagawa. Pero sa kanila, meron. Sa kanila nga kami kumukuha ng source. Yun. Kasi siguro dito sa amin medyo mataas kaysa doon sa kanila. Kaya yun ang nangyari. Kung nagkataon na ganito, tagtuyot daw, malalim na malalim, hindi po daw yan matutuyutan. Tapos, kung namin po, ipaayos, talagang mahal. Kasi, basta mahal daw yung pagpagawa. Aabot ng 30,000. Aabot daw ng 30,000. Kung merong mag-aayos na medyo kapamilya, mamamura-mura siguro. Problema po talaga yung tubig namin. Katulad ngayon, kalalait lang. Sabi ko, babangon ako ng maaga kasi maglalaba po ako. Agoy nag-brown out. Iniisip ko na paano ko matatapos yung labahan ko na ganyan karami. So, ayun, buti na lang po na nag-light uli. So, ayan. Magkakape muna tayo habang hinintay natin mapuno yung tubig natin. Tas ito yung Paris ko. Skyflix na iniwan ni Rusan. Para sa amin daw. Si Mama Walin, zero balance yun na umuwi. Yung baon lang ni Mama Walin na pera is 500. Sakto lang pamasahe papuntang airport. Kasi hindi naman handa si Mama Walin sa pag-uwi, pag-bakasyon dito dahil hindi naman po yun oras ng pag-uwi niya. Bakasyon lang, plano ng niya, amo, at saka libre lang naman po siya ng pamasahe. Pauwi dito tas pabalik. Kasi yun nga ayaw niyang sumama doon sa Japan. Kaya wala siyang pirang dala. Lang, may pinaalagaan lang po siya na baboy doon sa Tabuelan na yun po yung kinatay nung dumating siya kasi yung baboy na yun binili niya yun para sa birthday ni Sia nung January, birthday ni Sia, kaso lang medyo maliit pa kasi mga 2 months pa lang. Sabi ni Mama Walin, sa na lang daw niya, sa na lang katayin pag uwi niya. Sabi ko, malaki, parang kalabaw na yun sa December pa. Hindi na naman po niya alam na makakauwi po siya noong April 5 at 4. So yun nga, sabi niya na kunin daw namin yung baboy doon sa Tabuelan, ang laki-laki. 60 kilos na yun, hindi na po kaya sa sa single na motor. At mahirap doon. Kaya desisyonan na doon na lang katayin. Na natatawa po ako na yung baboy, ubos lahat. Hanggang nandito pa sila, hanggang umalis, ubos yung baboy. Ubos yung isang kaban na bigas. Imagine nyo guys, isang kaban na guys, bigas, 1 week sila sobra dito. Yung natira siguro mga 5 kilos na lang. Mga buyag. Natatawa si Mama Walin. Ngayon naalis kami, uwi kami. Wala akong maiwan sa inyo. Wala lahat. Basta wala lahat. Kaya gagabi na namumroblema po ako. Sabi ko, ano po yung ulam natin? May tuyo naman dyan kasi pag bumili sila ng tuyo. Tuyo yung ulam namin sa tanghali. Tapos pansit canton, tapos magtutuyo na naman sa gabi. So, naisip ko, tinanong ko si Papa Bits, may pira ka pa ba dyan? Siya meron. Yun, niniram ko lang muna yung 200 niya.
Yun, i-grocery ko doon sa tindahan kagabi. Bumili ako ng sabon, kape, at itlog, mga 2 piraso, sardinas, tapos yun, noodles. Noodles ang ending at saka tuyo yung ulam namin kagabi. Sold naman. Ayan, nakapagsalang na po tayo. Diretso na po to guys. Walang wash. Inuna ko po muna yung mga puti na yung hindi po kumukupas. Kasi lumalakad po yung oras. Kinaya ng powers po kahapon kaya hindi po tayo nakaglaba. At saka hindi naman po kami pwedeng magsabay ni Dian dahil yung hanger. Kaya pinauna ko lang muna siya. Ibabalik na ni Papa Beach yung hose. Kasi nakapuno na po kami dito sa likod. May mas mabigat ko pa nalabahan doon sa loob yung bedsheet na ginamit nila Mama Pix na banig. Magaan po siya pag tuyo. Pero pag nababasa, nako, yung bigat parang 5 kilos. So, bali, inano ko lang muna. Tinabi. Kung makaya ngayon, lalaban natin. Kasi sayang yung yung araw. Na palagi naman maaraw. Pero parang sayang. Para maubos-ubos lahat yung mga labahan natin. Kasi bukas, Lunes, pero yung may klase lang siguro si Sansan lang. Kasi private po siya. Yung dalawa wala pa. Lunes bukas. Birthday ko na po bukas. Yan po yung iniwan nila sa akin. Mga gawain. Yun na mismo yung birthday ko bukas, Lunes. April 15, 55 na po tayo. Pero okay lang. Laban lang sa hamon ng buhay. Yan yung natira. Yung kumot at saka bedsheet na maninipis. At ito po yung sinasabi kong bedsheet na pagtuyo magaan. Tapos ayan nadagdagan. May tuwalya pa palang labahan. At ayan na ano ko na po yung unang salang. Tapos meron na po tayo ditong ipangalawa. Sasabay-sabayin ko na lang yan pong pagbanlaw. Ayan, nagbabanlaw na po tayo guys. At parang nagkulimlim pa po yung panahon. Na-timing yata tayo. Nagkulimlim po. Nagdilim ang kalangitan. Uy, agoy. Parang hindi ko lang muna itutuloy yung paglaban ng ito na makakapal kasi nagdilim po yung kalangitan pero mahangin siya pero para palagi naman ganyan po parang kumukulimlim pero hindi naman po natutuloy yung ulan mas lalo pang umiinit. Tulad kahapon 40 degrees yung po namin init ng panahon
Maliwanag na maliwanag. Nang dahil sa init. Parang buwan. Yung pangatlong salang po, ano, yung maninipis lang. Kumot. At saka bedsheet na maninipis. Punda. Ayan guys, nagkulimlim po yung panahon. Ayan. At tumataligsik na nga. At ayan, ulan na sa bukid. Ayan, ulan na sa bukid. At umuulan na nga. Ayan, ulan na. Ulan na, ulan, ulan. Matimingan po tayo. Umulan yung paglalaban natin. Hala, Sibon! Hala ba, Sibon? Ah! Ulan na, ulan na, ulan na. Ulan. Kasi, hindi kay... Magsisilig ako. Hindi. Umulan. Natimingan po tayo. Natimingan tayo sa ulan. Natimingan. Umulan. Yan, nabasa po tayo, nabasa. Umulan din sa wakas. Agoy. Yung may ano doon, sinampay. Hindi pa nila kinuha. Siguro walang tao. Ha? Lumakat?
Yan yung pisto natin dito. Tumutulo, guys. Uulanan po tayo. Yung pisto natin, ayan. Tumutulo. Yan yung washing machine natin. Ang ganda. Ano na po yung takip niya. Dumog na dumog, ayan, nagkakahati-hati na po yung ano natin, washing machine, yung takip lang. Pagpatuloy po natin yung pagbanlaw kahit umaambon pa, siguro mamaya-maya is din, aaraw. Prank lang po yan na na ulan, prank. Linilinisan lang po yung yung kalangitan. Kailangan matapos yung paglaba para bukas panibago na naman na labahan. Bedsheet portion na po tayo, guys. Bedsheet portion na. Ayan. Papalaki na ng papalaki yung binabanlawan natin. At ayan, nagpapakita na po si Haring Araw. Sabi ko nga, prank lang yun na ulan. Pangdilig lang po ng ng alikabok. Papalaki ng papalaki. Papalaki ng papalaki, pabigat ng pabigat. Ito na po yung sinasabi ko na babanlawan natin. Last na babanlawan natin. Yung tuwalya nakasalang pa. Pero ito po yung pinakamabigat. Yung bigat po is 5 kilos or 6. So, ang mangyayari nito, lilipat lang muna natin dito sa isang batya. Ganyan lang. Kasi mabigat. Yan. Lilipat dito. Aray. Ha. Tapos ito, ibibilad na po ito mga pomot bedsheet. Parang may mancha.
malaki. Nakita po akong mancha. Hay. Ayan yung isang bedsheet, isang balde. Sana hindi po maputol yung sampayan. Dahil hindi natin po yan napiga ng maigi. Ayan na po yung mga nalabhan natin. Nakasampay na po tayo. Yan po. Hanggang dito. Diyan. At last natin na isasampay itong bedsheet na mabigat. Isampay po natin. Ihagis natin, ihagis. Yeah. Mabigat. Yan. Nabasa tayo guys. Nabasa.
Talagang mabigat. Nabasa tayo guys, nabasa. Hindi nagkasya yung ano natin doon sa labas. Sampayan. Kaya, yung iba dito na lang po sa likod. Na yung tuwalya hindi ko pa hinahabwa sa washing machine. Kasi, madumi. Baka ibabad ko lang muna to. So, ayan po guys. For today's video, labada time. Nabasa na po tayo. Thank you for watching. Bye bye muna. See you in my next vlog. At salamat po sa mga nag-advance great sa akin. Bukas pa po yung birthday ko, mga guys. Baka bukas hindi na nyo ako i-greet. So, salamat na lang po sa mga nag-advance great. Sign po yan na mas haba pa yung buhay ko. Thank you for watching po.